Alam kong mahal niya ako pero nakakaumay na dahil walang nangyayari sa amin dahil hindi raw siya mahilig sa tsorba. Nakiusap ako sa kanya kahit isang beses lang sa isang buwan ibigay niya ang pangangailangan ko pero ayaw niya talaga. Kaya ang bida ng ating kwento ay itago na lang natin sa pangalang Estela na nagkaanak nung siya ay 17 years old pa lang. At 26 years old naman ang tatay ng kanyang anak na nagkahiwalay sila sa sobrang daming dahilan. Parehong naging mainitin ang kanilang ulo dahil nakikisama lang siya sa pamilya ng kanyang ex at limitado lang ang kanyang pwedeng ikilos. Kaya iniwanan ni Stella ang kanyang anak sa tatay nito dahil alam niyang yun ang mas makakabuti dahil may kaya ang tatay ng bata. Hindi niya rin magawang iwanan sa kanyang mga magulang ang kanyang anak dahil ang kanyang stepfather ay may history ng pangmomolestya. Kaya kinausap ni Stella ang tatay ng kanyang anak na magtatrabaho na lang siya at magsusustento at nangangako na dadalawin ang kanilang anak sa tuwing may bakante siyang oras. Stay in sa trabaho si Stella, naging cashier siya sa isang bilyaran at habang nagbabantay siya sa bilyaran ay may isang lalaki na lumapit sa kanya na itago na lang natin sa pangalang Joel. Nanliligaw na sa kanya si Joel nang malaman nito na 150 lang ang sahod ni Stella sa loob ng isang araw kaya niyaya siya na mag-apply sa call center. Kinausap siya ni Joel na sumama na lang sa kanya para matulungan mag-review at maturuan na din magsalita ng English. Okay lang naman daw kay Joel kahit hindi siya sagutin o jawain ni Stella. Ang importante sa kanya ay matulungan niya si Stella na magkaroon ng magandang trabaho. At dahil alam ni Stella na maganda ang kitaan sa BPO, sumama siya kay Joel kaya nag-live-in na sila. Hanggang sa makapagtrabaho na si Stella sa BPO, sobrang bait pa rin sa kanya ni Joel kaya hindi na iwasan ni Stella na mahulog na ang loob niya. Naging official na ang kanilang relasyon at nagsasama sila sa iisang bahay sa loob na ng 2 taon. Maayos naman daw ang lahat dahil wala naman siyang maipinta sa ugali ni Joel pero isa lang ang kinagagalit ni Stella dahil walang nangyayari sa kanilang dalawa. Sweet naman daw sila pero walang nangyayaring jugjugan. Alam niya na mahal siya ni Joel pero nauumay na si Stella. Sa tuwing kakausapin niya kasi si Joel tungkol sa tsorbahan ay bigla na lang itong nagagalit at sumasagot ng hindi ako mahilig sa ganon. Maiintindihan ko naman kung iiwanan mo ko dahil alam kong hindi ko maibibigay ang pangangailangan mo. Kaya napapaisip na lang si Stella kung hiwalayan ba talaga ang solusyon dahil hindi rin naman siya mahilig sa tsorba pero para sa kanya ay parte yun ng relasyon. At nung minsan ay naikwento din sa kanya ni Joel na halos lahat ng kanyang nakarelasyon ay iisa lang ang dahilan kung bakit siya hiniwalayan dahil wala siyang hilig sa tsorba. Kaya ngayon ay naiintindihan na ni Stella kung bakit siya lang ang babae na tumagal kay Joel pero minsan ay nasasaktan na talaga siya. Dahil palaging sinasabi ni Joel na wala siyang hilig sa ganon pero madalas siyang mahuli ni Stella na nagbabatibot o nagsasarili. Kaya tinatanong siya ni Stella kung bakit kailangan mo pa yang gawin mag-isa, pwede namang tayo na lang dalawa. At ang sagot naman ni Joel ay yun daw ang kaniyang paraan para mawala ang kaniyang stress. Ayaw niya daw kasi ng tsorba dahil nakakapagod. Hanggang sa naisipan ni Stella na mag-suggest kay Joel na kahit isang beses lang sa isang buwan ay pagbigyan naman siya basta siguradong masasatisfy si Stella. Nangyari naman daw yun pero sobrang dalang lang pagkatapos ay sobrang mabilisan pa parang entrance at exit lang. Hindi rin siya kinikis ni Joel kapag nagme-make love sila basta matapos lang ay okay na. Hindi niya naman masabi na pagod si Joel sa trabaho dahil parehas lang sila ng trabaho at kung sakaling pagod man si Joel ay maiintindihan ni Stella. Naaawa rin siya kay Joel kung iiwanan niya ng tuluyan dahil sobrang bait na tao ni Joel pero parang naaawa rin siya sa kanyang sarili dahil alam niya na meron siyang pangangailangan. Sa ngayon ay nasabi na ni Stella ang kanyang mga options at suggestion kay Joel pero parang wala pa rin at kumikilos lang sila ng normal. Pero deep inside ay hirap na talaga si Stella dahil araw-araw niyang tinatanong sa kanyang sarili kung may mali ba sa kanya o may pagkukulang ba siya. Marami naman nakakapagsabi kay Stella na maganda siya at bata pa kaya sobrang sakit para sa kanya na tungkol sa jugjog ang kanilang pinag-aawayan ni Joel. Palagi akong sumusubok na kausapin siya tungkol doon pero inuunahan niya ako ng init ng ulo kaya hinahayaan ko na lang siya. Never pa kami nagkaroon ng maayos na lovemaking at naiintindihan ko pero bakit gusto niyang nagsasarili na lang siya. Kaya ang tanong ko lang po ay sobrang sama ko bang babae kung iiwanan ko siya nang dahil lang sa hindi niya maibigay ang satisfaction ko kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Para sa akin ay hindi. Siguro masasabi ko masama kang babae kung ang pagkukulang ni Joel ay ginagampanan ng ibang boylet pero hindi naman, 'di ba? Pero kung choice mo talaga na iwanan si Joel dahil hindi kanya matsorba, sa tingin ko maiintindihan ni Joel 'yon. Para sa akin kasi ang lovemaking ay parte talaga ng isang umaatikabong relasyon. At kung meron sa magpartner na hindi maibigay ang needs ng bawat isa, pwede tayong magbigay ng options at suggestion kagaya ng ginawa ni Stella pero wa-effect. Dahil sa isang pagsasama naman talaga kailangan na mahabang pasensya at unawaan. Pero kung nagawa mo naman na ang lahat at pakiramdam mo na sumusuko ka na kay Joel, magpaalam ka na lang sa kanya ng maayos. Hindi kasi ako masyadong makarelate kay Stella dahil mas nakaka-relate ako kay Joel dahil maaga din po ako na-expired. At sa tuwing tinatanggihan ko yung partner ko, masakit din naman para sa akin yun dahil nakikita ko na nalulungkot din siya. Kaya para sa mga katulad ni Joel, mas gusto pa nila na tumanggi kesa magpanggap na gusto nila.